Gagawa tayo ng homemade puto bongbong. Una, kailangan natin ng 1 cup na tubig. Tapos mag-a-add tayo ng 1/2 to 1 teaspoon na ube extract. Then sa isang bowl, maglagay tayo ng 3 cups na glutinous rice flour. Tapos ibuhos natin ng paunti-unti lang yung ube water mixture natin dito sa glutinous flour. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa kumapit yung kulay. Kung halimbawang nasobrahan nyo sa tubig at malambot ang resulta, mag-add lang ng pakutsa-kutsara lang na glutinous flour. Pwede rin ng kutsarita, basta alalay lang ang lagay ng glutinous flour. Kasi pag nasobrahan, baka naman po tumigas. Bali, gagawa po tayo dito ng parang clay. Ayan, bali gagamitan natin to ng kamay. Magni-knead tayo dito. Kasi gagawin natin color violet yung glutinous flour. Then pag nag-equal na yung kulay niya, yung lahat violet na, magpo-form naman tayo dito ng bilog. Dapat yung bilog na magpo-form natin hindi masyadong malambot or hindi rin masyadong matigas para magandang kalabasan pag ginrind na natin. Ayan, i-grind natin sila ng paunti-unti. Huwag niyong masyadong punuin kasi baka hindi umikot at saka baka magkadikit-dikit pag masyadong marami. Ayan, dapat ganito kalabasan ng mixture nyo. Maraming nagtatanong sa akin kung anong molder yung ginamit ko. Sushi molder po, merong malaki, merong maliit. Yung maliit po ang gagamitin natin. Ito po yan, oh. Ito siya. Yan, isang size lang po yan. Kailangan din natin dito ng aluminum foil. Spread lang natin ng butter para po hindi dumikit. Napakadali lang po nito. Punuin nyo lang po ng mixture yung molder. Tapos takpan nyo. Tapos ilagay nyo po dun sa foil yung laman. Makakabuo na po kayo ng puto bongbong. Tapos i-fold nyo lang po yung magkabilang gilid para po hindi gumulong. Tsaka para din mahawakan ninyo lalo na pag i-steam na. Tapos pa isa-isa lang po ang gagawin natin dito every foil para po hindi magdikit-dikit. Habang ginagawa nyo to, mag-init na po kayo ng tubig sa steamer nyo para ilalagay na lang natin pagkatapos natin mag-prepare. So, ayan po, ilalagay na po natin to sa steamer. Tapos, tatakpan po natin to ng foil. Then, cover natin at maghintay na lang po tayo ng 12 minutes. Bali, second video ko na po to ng puto bongbong. Isang video ko po kasi mahaba. Maraming nagrereklamo na matagal daw, masyadong mahaba, boring. Kaya po gumawa ako ng mas shorter video. Kinailangan ko pong gumawa ng mahabang video noon kasi kailangan ko po ng watch hour dati, requirements ni YT. Ayan, luto na yung puto bongbong natin. Bali, maglagay muna po kayo ng butter dun sa paglalagyan nyo para po hindi dumikit. Dali naman po siyang matanggal sa foil basta po may butter.
Bali, mag-spread lang po tayo dito ng butter, tapos ilagay nyo na po yung favorite toppings nyo. Para naman po sa topping, syempre yung original toppings pa rin natin, hindi mawawala yung grated coconut na may brown sugar and sesame seeds. Meron din po tayong toppings na cheese and condensed milk para po ito sa mga cheese lovers. Bali yung isang plato po nito good for 2 person or 3, mahaba po kasi. Ito pong video na to ay para sa mga Pinoy abroad na miss ng kumain ng puto bongbong tuwing Pasko. Chance nyo na po to para makagawa ng puto bongbong sa bahay nyo. By the way, nabili ko po yung molder ko sa Hakyan Shop dito sa lugar namin. Bali, ilalagay ko na lang po sa description kung saan kayo pwedeng bumili ng molder. Salamat po! Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Paalam!